Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Good day and advance Merry Christmas and Happy New Year mga kauntahan. Welcome to our Christmas episode of People's Court. It's me again, ang inyong abogado, Attorney Al Jumrani. At syempre pa, hindi pwedeng mawala ang judge ng bayan, si Judge G. Oyenko Nolasco, na lady in red ang peg. Merry Christmas, Judge. Merry Christmas, Attorney Al. Hello and Merry Christmas din po sa inyo, aming mga kahuntahan. Ako po muli si Jing Oyenko Nolasco, isang dating hukom na gaya nga po na nabanggit ni Attorney Al, ay naka-red ngayon kasi Christmas, yes. Diba? So welcome back to People's Court, ang inyong source ng legal information through a simple, light, and enjoyable discussion. And gaya po na sinabi namin kanina pa, mula kay Attorney at yung nabanggit ko kanina, ito po ang ating Christmas episode, no? Kaya naman po, true to the Christmas spirit, bukod po sa nakared ako, si Attorney Al, mas grabe po ang Christmas spirit niya dahil may reindeer horns pa si Attorney Al. Pero ba't ikaw lang, ba't di mo ako binili? Ikaw yun, kasi nga libre. Hindi naman libre, okay. Binigay lang to sa Christmas party na na inatenan ko. May tanong ako sa'yo, Hindi, sige, ano mo na sabihin Dapat mo? Kasi isusoli ito pagkatapos. Tapos hindi mo na inuwi ko na lang. Sabi ko, magagamit ko pa yan in the future. Not just this year, but every year after. Every year after. Kaya itabi mo yan. So, ang peg mo nga, ito na nga yung tanong ko. Yes. Ikaw ba ang pang-10 reindeer ni Santa, Attorney Al? Hindi naman. Pang-siyam. Pang-siyam. Pinalitan mo isa? Pwede din. Oo. Actually, hindi. Reliable lang ako in case magkasakit isa sa mga siyam na reindeer si Santa. Kaya in the meantime, dito muna ako kasi busy pa yung siyam na yun. Okay. Sige nga, ano ba ang pangalan? Ito na. Sige. Parang quiz, diba? Trivia quiz. Ano ang mga pangalan ng siyam na reindeers ni Santa Claus? For 10 points. 10 points. Okay. Kaya ko yan. Madali lang yan. Siyempre, una sa lahat, ang kilalang-kilala na si all together now, Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw him, you would even say it glows. Diba? Agad dun lang. Hindi ko na-memorize ayaw na ituloy. All of the... okay. Nice one. Ngayon, nabanggit mo na si Rudolph. Okay. Ano naman ang pangalan ng 8 pang reindeers ni Santa? 8. Okay, let me see. Siyempre, isa sa kanila ay si Bambi. Naku, patay tayo dyan. Si Bambi talaga. Ano ka ba? Hindi kasama si Bambi doon sa... hindi? Diba? Sa mga reindeers. Hindi siya reindeer. Ano ba deer siya? Okay, kala ko kambing. Hindi. Si Bambi. Iba yun. Okay. Pangalawa, maliit na deer si Bambi. No? Hindi katulad ni na Rudolph na malalaki. Kaya nga nahihila nila ang sleigh ni Santa. Ano ba? I see. Sorry naman. Actually, may tanong ako, Judge. Ano ang kasarian ni Bambi? Nako talaga. Siyempre, lalaki si Bambi. Ayan. Although ang pangalan na Bambi sa atin ay madalas pangalan ng babae. True. In fact, Judge, may kaklase akong babae sa law school na Bambi ang pangalan. May artist si Judge na siya ngayon. Pero hindi siya nagpapatawag na Judge Bambi. Kaya apelido niya. So, hi, Judge Bambi. Pero tinawag mo siya Judge Bambi. Siyempre sa court, hindi. Yes. So, Merry Christmas to you, Judge Bambi and Engineer James, all the way from Dumaguete. Ayan. So anyway, bago natin makalimutan, ano ang pangalan ng 8 mga reindeers ni Santa? Okay, bago tayo pumunta doon sa pangalan ng 8 reindeers pa ni Santa, kasi nabanggit mo si Judge Bambi. Okay, yes. Na Bambi pero female name ang sa atin, di ba? May pinsan din ako, yun naman ang kanyang nickname. Ang pangalan niya talaga November, pero ang nickname niya si Bambi. So, hi Bambi, babae rin. Nasa Florida siya. So, hello all the way from Florida. And belated happy birthday sa'yo kasi birthday niya no November. Kaya naman pala pangalan niya November. O kasi pangit naman no November pangalan, tapos April siya pinanganak.
Okay. Parang pinaglaruan lang ng magulang niya, no? Parang November, parang misnomer, akala. Yes. November ka siguro pinanganak. Hindi, April. Ganun. Okay, going back. Maganda idea yan. Diba? Sige. Anong pangalan ng 8 reindeers ni Santa? Ito na po. Nasa kanta rin yun actually, di ba? Nandyan si Dasher, si Dancer, si Prancer, si Vixen, si Comet, si Cupid, si Donner, at si Blitzen. Wow, Ayun. galing. Memorize mo pa. Kasi nasa kanta yun eh. Nasa kanta ba yun? Merong variation nung Rudolph na sino ba kumanta? Basta yung old singers na sila. Na At doon sa nabanggit yung Dancer, Prancer, ganon. Kasi dapat meron di exposure yung 8 yun, no? Oo nga. Hindi lang si Rudolph. Parang supporting role lang kasi sila. Yeah. At saka kasi sa sleigh ba tawag doon? Ang leader kasi si Rudolph, diba? Ginawa siyang leader because of his nose. Yeah, kasi nga, di ba yun ang parang nag-illuminate ng sky. Yes. Tapos yung iba yung nasa likod, yung sinaano na yung Prancer. Correct. Ayun. Thank you, Judge, no? So alam kaya ng ating mga kabataan ngayon, no, our present day youth, ang story ni Santa, ng mga reindeers, ng mga elves, at ang ito entire folklore tungkol kay Santa? Well, with Christmas traditions waning or unti-unting nagbabago, baka ang meaning ng Christmas sa mga kabataan ay iba na rin, no, kumpara ng meaning ng Christmas nung panahon natin. What do you think, Attorney Al? Actually, Judge, to be sure, tinanong ko aking dalawang pamangkin tungkol dyan. Okay. Si Aldre at Alain. Now, through my brother Don at ang wife niya na si Rain, sabi ko sa kanila, pwede nyo bang tanungin yung dalawa kung ano ang meaning ng Christmas for them? No? Nice. Pero kailangan raw, ha? Ayoko na may coaching para hindi nila maisip na competitive. No? Na kailangan galingan ko to. Basta raw lang. Kaya ayun, so ang sinabi nila, actually, panoorin na lang natin. Aldre and Alain, pasok! For me, the meaning of Christmas is receiving gifts from my ninang, relatives and family, eating a lot of different kinds of food, and spending the most time with my family. And I thank you. For me, Christmas is celebrating Jesus Christ's birth by spending time with our families, such as video calling with our relatives when opening our gifts and having a nice dinner that is prepared or bought. And I thank you. Oh, ang cute naman. Nakakatuwa. Diba? No? Para kay Audrey, emphasis na yung giving of gifts at pagkain. Yes, mahilig kumain yun. Para kay Alain naman, ang Christmas sa kanya, yung birthday ni Jesus Christ. At ang time with the family. Now, iba-iba nga ang meaning ng Christmas sa bawat isa sa atin. Diba? Yun nga, magkapatid, magkaiba ng magkaiba. At saka para appropriate dun sa kamuwangan, I don't know if you call it that. Kasi for a younger kid, more fun, more the festiveness or festivities. Pero yung habang tumatanda, mas deeper na ang meaning. Correct. Yeah, kasi si Alain is like 12 na ata siya ngayon. Ayan, tapos, hindi pala 12. Ay, naku, sorry, grade 7 ba siya? Ayun, grade 7 is 13. 13, mga ganyan. 12 or 13, ganyan. Tapos yung isa na miss, nasa grade 3 pa. Okay, kaya mga 9 or 10. Kaya mas mga bata 8 pa. 8 or 9, ganun pala. So ngayon, ikaw naman tanungin ko, Judge. Ano? Ang meaning ng Christmas para sa'yo? Ganon, talaga ganon. Thank you for that wonderful question. For me, ganyan talaga. As a Catholic, ito seryoso na. No? Of course, Christmas is remembering and celebrating the birth of our Savior, Jesus Christ, and recognizing with gratitude His humility and utmost sacrifice of becoming human just to save us from our sins. Kasi yun naman ang talaga inano sa Catholic. So, yun yung pinaka na kailangang matandaan natin sa Pasko, more than the gift giving, more than the anything else, that we remember how Jesus Christ exhibited yung talagang utmost form of humility na nagpakumbaba siya para maging tao. Correct. Para sa atin. Yes. And I thank you. Wow. Diba? Thank you very much, candidate number 1. Akala ko dadagdagan mo pa. Kaya nga, pagka when you spell Merry Christmas, i-capitalize nyo yung letter C. Meron kaya nag-call out sa akin yan. Kasi naka-small. Yes, naka-small yung Christmas ko. Tsaka yung nag-X daw. Although meron namang rin dyan. Kasi sabi ni iba, bakit daw X? Christ nga yun
Yung iba naman sabi, X nga kasi cross. Yes. So, pwede. So, pwede pa Hindi rin. ibig sabihin na X na tinatanggal mo yung name na Christ. Parang diba? Xmas because cross naman, Correct. you also remember His sacrifice on the cross. Correct. Ayan. Ang medyo ano lang daw, especially for Catholics and Christians, is yung happy holidays. Yung pagbati lang ng happy holidays. Kasi dapat nga, yun nga, yung essence of Christmas is si Christ pa rin. Yeah. Speaking of that, no, i-share ko na lang din. Yes, Siguro ano kasi sa'yo naman? marami siguro nagtatanong, di ba Muslim si Attorney Al? So, meron ba meaning sa kanyang Christmas? Yes. Okay. Well, fact number 1, mas nagigreet ako or ginagamit ko as greeting yung Happy Holidays. Yes, oo. Just so hindi ko ma-alienate yung iba na hindi naman nag-celebrate na Christmas kasi hindi sila Catholic. No? So parang para sa akin mas universal siya. And yung greeting na yun And so because of that, mas universal din ang sabihin non-religious related yung aking yung meaning ng Christmas sa akin. And that is for me Christmas is about reminiscing and reconnecting with family and friends. Ayun. Oo, tama. Kasi ito yung time of the year na work is relatively less at marami tayong spare time. Kaya nga the past few days, I attended as many Christmas parties na kaya ng aking katawang lupa, no? Para Grabe. makasama kaibigan at mga estudyante na madalas ay online ko lang kasi nakakausap. And speaking of Christmas parties, Judge Jing, ano ang masasabi mo sa Christmas party ng First Global Conglomerate na kinabibilangan ng One Media Network last December 16, 2023 sa Carmona, Cavite? Ayun, actually super nag-enjoy ako doon, Attorney Al. And like what I said doon sa Facebook post ko, unlike you na talagang lahat ng parties na pwede mo attendan mo, at hanga ako sa energy mo because of that. Ako naman, as an introvert, talagang effort pagka ganyan. Kasi nga, may times na iniisip ko pa lang na attend, pagod na ako. Pagod ka. Ganon, sa dami ng mga ginagawa din, no? So, I don't really attend parties that much, especially nga pagka Christmas season. So, pasensya na po kayo. Nag-enjoy naman ako once I'm there, pero yun na nga, parang the thought pa lang of going out, tapos may isip kong traffic, tapos ganun-ganon, mag-e-effort pa akong magbihis, mga ganun, parang hindi ko na siya type. Gaya nga, lalo na ngayon with what happened nga kay Mamu. So, lalo na pag weekends, natapat yung party. Ang ano ko is I'd rather stay home with her and my sons. Lalo na pag weekends nga kasi umuwi yung sitter niya. So kami, we take turns of sitting with her. Yun. Hindi naman alagayin si Mamu. Kailangan lang niya na laging kasama. Pero itong ano kasi, yung sa First Global Conglomerate, alam mo naman na talagang, kasi first time natin umattend, correct. diba? Last year ito naka-attend Hindi talaga natin to pwedeng hindian. Lalo na nga si Ma'am Saiti mismo, hello ma'am, happy birthday po. Ang mismong nagano sa atin, no, nangulit talaga yung term. And then sina Butch, yung executive producer, si Faith, lagi nagpa-follow up sa atin. So despite being an introvert, I enjoyed the party. Primarily because of you at ang People's Court family. Kasi hinatak mo. Yung mga hindi ko magawa na pag nahihiya ako. Oo nga, tapos naubusan kami ng ice cream. Nag-share naman tayo. Nag-share naman tayo. Sana pa nauna na tayo. Alam mo yung kumakain pa ng main course tayo, nandun na tayo sa ice cream. So, na-enjoy naman talaga. So, maraming salamat ulit sa People's Court family, si Attorney Al, si Butch Serrano, Faith Villanueva, si Donnie, of course, a partner rin. Si Tiny, of course, and Joshua. Sina Joshua. Na sumali sa Mr. Ano ba yun? Oo, yung Mr. Hawaiian. best. Nasabi ko nga kay Josh, dapat ninom mo iyong hair. Correct. Parang si ano lang. Sino yung Aquaman? Si Momoa. Si diba? Jason Parang Momoa lang ang niya, peg diba? ni Josh, di ba? Yan. And of course, ulitin natin sa GM, sa General Manager ng One Media Network. Kasi siya talaga yung punong abala nun. So congratulations, ma'am, and thank you ulit sa pagkulit sa amin to attend the party. Till next year po ulit. Yes, diba? So maraming salamat One Media Network at First Global Conglomerate for inviting us. Kahit hindi kami nanalo sa raffle, panalo naman kami sa experience at memories. Oo, pero sana, maganda sana diba? mga inaabangan natin. TV. Sabi ko, ilang TV ba yan? Oo, ang dami, diba? Para nakailang announce ang Devant na 50 inches. Correct, yes. Ayun. Pero tagang ganun talaga. No? Pero sige, maybe next time. Yes. Next time tayo nang bibili ng regalo ng raffle para sa sarili natin.
So yes, ulit, thank you very much First Global Conglomerate and One Media Network. Hope to see you again next Christmas party. Okay. And of course, mga kauntahan, talagang malaki po ang pasasalamat namin ni Attorney Al sa management ng One Media Network at First Global Conglomerate for creating the People's Court and keeping the show on air. As confirmed by our kahuntahans, marami po itong natutulungan pagdating sa legal information. Sa bawat episode na pinapalabas natin, may mga namumulat ang mga mata, napapatnubayan at nababago ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pagpapaliwanag natin tungkol dun sa mga legal questions nila. At ang maganda pa sa People's Court, nagkakaroon tayo ng opportunity to reach out dun sa mga taong usually hindi natin makakasalamuha on a daily basis para magtanong sa atin. So dito, dahil napapanood tayo all over the Philippines. At saka meron din tayong social media presence. Yes, may social media presence. Kaya mas nakakatulong tayo dun sa pagpapalaganap ng legal information. And that won't be possible without the support of One Media Network and of course, the First Global Conglomerate. So maraming salamat po ulit. Yes, thank you po ulit. Now, speaking of, marami ang natutulungan ng legal information. Masaya tayong ibalita na positive ang feedback sa ating 2 episode ng Tanong Mo, Sagot Namin. Ibig sabihin, hindi lang yon ang last time ng run ng Tanong Mo, Sagot Namin. Kaya abangan nyo po yan in the near future. Tama. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga kauntahan natin na nanonood ng 2 special episodes natin na yun, no? Yung Tanong Mo, Sagot Namin series. Yes. Kasi meron na tayong parang part 1, meron part 2, and magkakaroon pa tayo in the future. Yes. At bukod po doon, mapapanood pa rin nyo po ang lahat ng ating past episodes sa ating Facebook page at YouTube channel na GNN People's Court. Lahat po ng yan ay easily accessible sa inyong mga kahuntahan. At para marami pang makinabang at matulungan sa pamamagitan ng proper legal information, please like, follow, subscribe, and share our social media accounts and our episodes po, of course. And of course, our heartfelt thanks po sa lahat ng nag-share at nag-share na ng episodes natin. And thanks in advance sa mga mag-share pa lang. As we always say here on People's Court, Judge Jing, knowledge is power and sharing is caring. Ayan. Pero of course, para mauna po kayo, ating mga kahuntahan sa ating mga latest episodes, pinakamainam na panoorin nyo po ang premiere airing ng bawat latest episode tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa One Media Network, formerly GNN. Mapapanood nyo po ito sa GSAT Direct to Home Satellite TV Channel 1, Sky Cable Metro Manila Channel 73, Pacific Cable Channel 44 at pati na rin po sa UHF Free-to-Air TV Channel 45 sa Metro Manila and Channel 44 naman po sa Pampanga, Channel 48 sa Naga, Channel 44 sa Baguio and Cagayan de Oro, Channel 46 sa Marawi, Channel 50 sa Bacolod, Channel 45 sa Cebu, at Channel 43 in Zamboanga. At sa iba pang mga channels, depende po sa kung saan pong lokasyon nyo. Kasi at depende sa cable provider. At depende sa cable provider. Kasi yun na nga, may mga hotels and resorts, iba yung iba yung number. Basta hanapin nyo lang. Yes, at tingnan nyo po ulit. Baka pwede hingin nyo na rin yung channel lineup. Yes. Ang hanapin nyo po either GNN or One Media Network. Yan. Actually, yung pinsan ko nga nag-story siya yung past episode natin, yung part 2 ng Tanong Mo, Sagot Namin. Kaso lang, nasa ospital kasi siya noon. Kaya, diba? So partly, I was happy na pinapanood niya ako at the same time, sad din. Pero at least lumabas na siya sa ospital. So hi sa'yo, Elame. Ayun, so kung hindi nyo naman po napapanood or napanood ang premiere airing ng episode, may reruns po ang bawat episode ng People's Court sa One Media Network on different times of the day and night for the entire week hanggang bago mag-premiere airing uli for the next episode. By the way, naka-GSAT na ba ang lahat? Kung hindi pa, or kung wala pa po kayong cable, or di kaya nag-iisip magpalit ng cable provider dahil walang One Media Network sa current cable provider nyo, baka gusto niyo na magpalit, no? Or magkaroon nga, lalo na nito 2024. Ano pang hinihintay nyo? Kumuha na po kayo ng GSAT para may access po kayo not only to the other exciting homegrown shows of One Media Network like People's Court, but also sa iba pang local and international channels and shows. For information and installation, please visit www.gsat.asia
o di kaya bisitahin yung social media accounts ng GSAT, katulad po ng Facebook page na at GSAT Direct TV. So Judge, bilang ito ay Christmas episode natin, ibig sabihin ba dito, pahinga muna tayo sa legal topics today? Medyo. Hindi. Joke lang. Hindi. Kahit kasi Christmas season, hindi nagpapahinga ang batas at hindi nagki-Christmas break ang mga gustong magsamantala ng iba. So, today may pag-uusapan tayo na isang uri ng scam na nananamantala ng mga mahihina o vulnerable na tinatawag. Bakit mo naman nasabing mahina at vulnerable, saan ito, Judge? Mahina ang loob or vulnerable sa pag-ibig, Attorney Al. Marami na kasi ang nabibiktima sa modus na love scam. Kung ano ito at paano nangyayari, malalaman natin sa second and third segments natin, kung saan may makakasama tayo na isang hukom na talaga namang napakagaling, beauty and brains ang dating. Yes, di ba? So talagang excited tayo, looking forward to that. At meron pa rin tayong mga Christmas-related na pag-uusapan at gagawin later sa second segment. Kaya wag po kayo mawawala dahil magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court, or legally speaking segment, mga kahuntahan. It's me again, former Judge Jing Uyenko Nolasco. At syempre pa, hindi pwedeng mawala ang abogado ng mga kahuntahan natin na si Rudolph, ay hindi pala si Rudolph, si Attorney Al Jumbrani. So hi ulit sa iyo, Attorney Al. Hi Judge, and hi din to all our kahuntahans. Welcome po sa legally speaking segment, kung saan ay traditionally may sasagutin tayong 2 tanong mula po sa inyo. At pagkatapos ay magbibigay tayo ng overview tungkol sa topic natin bago natin ipakilala ang ating special guest. That's right, Attorney Al. Pero ibahin naman natin today, no? Dahil Christmas naman, pahinga muna tayo sa legal academic questions. Early this week, may pinost tayo sa ating Facebook page na tanong para sa ating mga kahuntahan. Tinanong natin sila kung ano ang kahulugan ng Pasko para sa kanila at may napili na tayong mga responders. Yes. Una ay si Sir Vasquez Nol. Para sa kanya, ang Pasko ay puno ng pag-asa, kaya naman sabi niya, any obstacle in life, always remember, a Savior was born to light the right pathways of life. Diba? Ang galing. Diba? At bumabati siya ng maligayang Pasko sa atin at sa ating magandang programa. Diba? Nakakatuwa. Thank you po, sir. That's nice. Maraming salamat po, Sir Vasquez Nol. Agree tayo dyan. Christmas is a time of hope. Kaya nga kapag Pasko, parang ending at beginning siya at the same time. Ending ng nakalipas or papatapos na taon at beginning ng isang bagong bukas, bagong taon, bagong ikaw. Diba? Tama yan, Attorney Al. Thank you for reminding us, Sir Vasquez Nol, na may pag-asa lalo na tuwing Pasko. Now, ang pangalawang napili natin na sagot sa ating pa-survey ay mula naman kay Sir Glenn Odsam. At relate ang marami sa atin dito. Ang sabi niya, tuwing Pasko ay duty po ako. So ito siya naman, duty first talaga, no, before self. So mabuhay po kayo, Sir Glenn. Kahit nasa duty po kayo, sana ay maramdaman nyo ang Pasko. Yes, Sir Glenn. Don't worry. Nasa isipan at puso po namin lahat kayong nagjo-duty tuwing Pasko. Mga law enforcers, frontliners, mga opisyal at tanod ng mga barangay. At mga kauntahan, baka pwede namang bahagian natin sila ng ating mga handang spaghetti at fruit salad sa dating na Pasko. Correct. Tama yun. Share your handa po sa kanila pag may nadaanan kayo, correct, no? Kasi po, katulad niya, yung mga sa security, for example, sila po talaga yung mga 24/7 nakabantay. Kung sino man po naka-duty, baka naman po pwede, no? Now, traditionally, I prepare, ako ito, no, not just for the family, pero
yun, binibigyan din. Meron din mga special pa-thank you sa mga neighbors at pati na rin sa mga subdivision security guards. And usually, bumibili rin kami ng food tapos yung mga nadadaan ng mga tao, binibigyan namin. That's so sweet. Ayan, 2 days na lang kasi Christmas na. So, may handa ka ba, Judge? Nagdala ka? Wala akong dala. Wala akong dalang food. At saka kinancelan nga tayo, di ba? Nag-order sana kami ng food, pero kinancelan po kami kasi uso po yan ngayon. Rider. Wala na pong rider. And also, bakit? Kapitbahay, bakit? Pero biro lang. And wala rin kami sa bahay sa Christmas actually. Though hindi katulad nung isa dyan. Mag-out of town somewhere in the south, di ba? Hindi pa naman ako nagpaalam sa nanay ko. Nako. Parang sinabi mo, gusto ko sama naman kami. Sige, sa susunod. Makipasko. Sige. And yes, no? So, looking forward to that. So, by the way, Judge, as we have agreed last time, ito na. Mag-exchange gift tayo dito sa show. Diba? Kaya ready ka na ba, Judge? Hindi. Then, of course, I was born ready. Pinag-isipan ko talaga itong ibibigay ko sa'yo. And I hope na nag-effort ka din doon sa gift mo para sa akin, di ba? O, di ba, quid pro ko. Parang effort ako. Dapat mag-effort ka din. Tama. Oo naman. Siyempre, ikaw yan eh. Diba? So, I want it to be special. I'm sure wala ka pa nito. Talaga lang, ha? Okay, sige. Ito na, Judge. Okay. Alright, wait lang. O, di ba? Charan! Abama! O, di ba? Taray! Ako parang halata na yan. Siyempre, you deserve nothing less. Talaga. Ayan, dito ako bumili. Okay. Ayan. Okay, sige, exchange. Ayan, exchange. So, sabay-sabay natin titignan yung laman, ha? Alright, sabi ready? ko na nga ba, ano lang to eh. Sige, ready? 1, 2, 3, go! Pareho. Bakit parehas? Ano to? Same great minds think alike. Yes. Pareho tayo na regalo sa isa't isa. Pati, ikaw tinago mo pa talaga the same balot pa rin naman to. Ano ba yan? Akala ko pinag-isipan mo talaga yung gift to sa akin. Ikaw din. Akala ko nung pinag-isipan mo. Talaga maraming namamatay sa maling akala, di ba? Pero lakas makaloko na to. Ano mo, may pa-power back. Power back, diba? Yung box lang pala. Yan. So parang bumalik lang pala yung binigay natin. Binigay ko sa'yo, bumalik lang din sa akin. Pero talaga tinan mo, pare serial number lang ata pinagkaiba. Dapat tayo. So, cheers! Cheers po, mga kahuntahan sa People's Court. Merry Christmas po. Correct. Diba? But at any rate, kahit parehas kami ng gift, it's the thought that counts. Di bali nang parehas tayo ng gift at parang bumalik lang sa atin ang mga pinabigay natin. True, Attorney Al. More than the material things naman na natatanggap natin tuwing Pasko, it is the love, diba? And kindness that we give and receive from each other. And ako personally, nagpapasalamat ako sa iyo, Attorney Al, kasi you are God's gift to others, no? Marami kaming mga napapasaya mo at napapasaya talaga. Mascot lang ang peg. Marami kaming mga napapasaya mo at natutulungan. And dito nga sa People's Court. Kaya nga pati yung pag-attend ng Christmas party. Kasi actually kung hindi ka... Hindi ako pumunta, hindi ka pupunta. Parang ganon. So thank you very much for our friendship. Akala nga nung iba... matagal na tayo magkakilala. Pero dito lang po kami nagkakilala sa People's Court. And it's a good thing that we developed this friendship. So thank you for that. Looking for many more years of friendship. And sana matuloy nga yung ano natin na mag-travel together. Kasi parehas tayo ng mga likes no, at saka mga interest. So why not mag-bolt in tayo. No? Bolt in, vault in. Vault. Yeah, mag-vault. Let's vault. Vault in. Vault is 5. Parang vault is 5. Okay. Hindi ka na si Rudol. Oo nga, wait lang, nahuhulog na yung Kasi doon, bakit kasi meron tayong dramatic na ganyan. Anyway, let me return the favor. Okay. Okay, well, thank you very much for those words, Judge G. Ako rin naman, I am truly fortunate, privileged, and blessed din sa'yo, no? Okay, by the way, dahil sa magandang sinabi mo tungkol sa akin, dadagdagan ko ng GCash itong bigay mo. Sige, alam mo na yung GCash number. Sige. Guys, gusto nyo ko yung GCash? Seriously, I also thank you for your friendship and guidance, no? Hindi lang dahil sa
Anong guidance counselor lang? Hindi, especially in my practice, iba alam mo yan, may mga kaso ako na minsan sabi ko, bakit ako nahihirapan dito sa case na to? So, you guide me, no? Iba pa rin talaga yung meron kakakilala na judge, no? Ayan. At hindi ka lang judge ng beauty contest, judge ka talaga, totoo kang naging judge, no? You are very humble, unassuming, and very kind, my God. Alam mo to, excited na nga ako sa ano pa pwede niya ibigay sa akin kasi nga 12 days of Christmas yan, no? So, sa totoo lang, kung hindi kita nakilala, hindi malalaman, kung hindi kita kilala, I wouldn't have known what a kind person you are. Hindi ko malalaman na isa ka pala napaka-mabuti at napakagaling na dati hukom. And also you accepted me for who and for what I am. Of course. Even those close to me cannot accept me entirely, pero ikaw, grabe, tinanggap mo talaga ako. Of course. That's why every week I am excited to do this show with you, and for the rest of my life I am thankful to have you as my friend. Naiyak naman ako. Ayan, iyakin po ako nagpipigil ng luha. Yes. Hindi ka pwede umiyak, sayang yung makeup. Oo nga, kaya nga. Di ba nagagano daw? Oo, di ba? And of course, same here, Atty. Al. So I hope talaga besties for life, sabi nga. At yun na nga, matuloy dapat yung planong looking forward po ako mag-third wheel. Yes. Mag-third wheel sa kanila. Ihanapan ka namin ng 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 gagawin. At saka ng pictures. Ay, syempre, oo. Kasi po talaga, ako po pag ako lang, wala akong matinong picture. Pero pagkasama ko po si Atty. Al, thankful po ako na talaga pang model talaga. At saka talagang ginagamitan namin to ng SLR, no? Sony A7C lang naman. Ganon. Diba? Yan. Hindi sa kailangan niya talaga ng editing or something, no? Pero talaga with editing talaga lumalabas yung kanyang tanging ganda. Ayan. Yes. Mga unique lang yung mga pang-ano lang pa. Okay na po. Sige po. Okay na. At dahil dyan, perfect ang sagot ni Sir Rodney Galvez sa ating pa-survey. Ang sabi niya, ang kahulugan ng Pasko ay pagmamahalan at pagbibigayan. At binabati niya tayong lahat ulit ng maligayang Pasko. So dagdag yun, di ba? Correct. Siya yung pangatlo natin responders doon sa ating pa-survey. Chosen. Actually, marami nag-respond. Marami, totoo. Hanggang ngayon nga, meron pa rin. Ayan, so thank you very much, Sir Rodney Galvez. Tumpak po ang sinabi ninyo. And we also wish you a Merry Christmas at naway puno din ng pagmamahala at pagbibigayan ng inyong Pasko kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Ay, napakagaan ng pakiramdam ng mga messages sa ating mga kahuntahan, no? And of course, we wish nothing less than a merry, peaceful, and loving Christmas sa inyong lahat. Next episode po, sasagot na tayo ng mga legal questions, mga kahuntahan. So you can still send us your questions and messages through a direct message via Facebook Messenger, or you can post them as a comment in any episode of People's Court on YouTube or Facebook. Pati sa TikTok, pwede rin po kayo mag-DM sa amin. Yes. Next episode po mga kahuntahan, your legal questions will be front and center. Sasagutin namin ang mga yan. Ganun pa man mga kahuntahan, paalala lang po ulit na kapag may aktual na kaso na kayo or nagbabadyang maging kaso or urgent po ang concern nyo, kumonsulta na po agad sa isang abogado, private man yan or public, or any law clinic sa pinakamalapit na law school sa inyo or sa nearest IBP local chapter po for proper legal assistance para siguradong maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan kayo ng tamang legal advice. Sila po ang mas makakasuri na inyong mga specific na tanong at mga concerns. Kasi dito po sa People's Court, tanging legal information lang po ang pwede naming ibigay sa inyo. That's right. So, Judge Jing at mga kauntahan, tulad po ng sinabi sa disclaimer sa simula ng show, wala rin pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan naming mga hosts ng People's Court at ng mga kauntahan nating nagtatanong sa amin. Tama po yun, no? And with that, pwede na nating pahapyawan ang ating topic on the love scam. Anong alam mo tungkol dito, Atty. Talagang anong alam mo? Ay, wala po ako alam dyan, Judge Jing. Mabait po ako na partner at kahit dati pa naman na wala pa akong partner nung nasa dating circuit pa ako, mabait ako. I am very straightforward. What you see is what you get. Ayun nga. Dapat ganun, di ba? I'm sure naman na hindi ka talaga love scammer. Baka ako pa sila scam. Ayun nga, tatanong ko na ganun ka na ba? Hindi pa. Okay, mabuti naman. Hindi kasi very subjective ang scam. To me, kasi pwede naman kasi binigay mo siya ng kusang loob. Okay. Because, you know, maganda. Interesting. Okay. Kasi nga, di ba, parang people will ask or parang comment na parang,
bakit ka gumagastos? Oo, Ganyan. yan. Bakit Oo. ano? Kasi sabi ko, hindi naman niya hinihingi. Pero syempre, hindi niya directly hinihingi sa'yo. Oo. Di ba? Pero may mga paraan, di ba? Kaya ka naglalabas sa Yes, pera, ganyan. Pero no, hindi ko naman naramdaman yun. I think this is different eh. No? Pag sabi ito scam. Oo, kasi pagka ganun, di ba, kahit sa past relationships, parang may isip mo, teka, Yeah. parang nabudol yata ako. Yan, Parang oo. na-scam yata ako. Parang Correct. ganun. And also, I don't keep count. I don't Oo keep nga, the parang receipts. ganun na, oo. Tapos later na lang, mga pag nag-break na, shit, ano yung sapatos na yun? Ang mahal-mahal ng sapatos na yun na. Pero at least wala naman akong binigyan ng motor. Ayan. Uy, bakit kaya gano'n? Laging pagka gano'n. Motor. O bakit motor? Kasi meron din akong kakilala. kakilala. Meron din, motor din. Okay, but Okay. anyway. Pero ano nga to, ba love tong scam na love to? scam na Oo. to? Ang love scam po ay modus sa mga nambibiktima na mga taong naghahanap ng pag-ibig no Yes. online through dating apps. Quoting the National Bureau of Investigation, CNN Philippines reported last February 15, 2022 that the love scammers profile their victims before making contact. And this often happens on social media sites and even dating apps. So anong example ng dating apps na to? Grinder. Tinder. So yung iba naman. Ay, di, sige, Tinder, Bumble. Facebook dating. I don't Ayan. know kung meron pang Facebook dating. Okay. So, mga ganun, no? Pero beneficiary ako ng Facebook dating. Ayun nga. Doon mo Yes. na-meet si Donnie. Yes. Yun. Beneficiary talaga. Oo, talaga. Nakinabang. O nakinabang talaga. Ayun. At yun na, so yun yung mga Facebook dating sites na common. At sabi nga ng NBI, ipo-profile Yung, yung victim. Kakausapin, kakaibiganin, magiging close sila. At pag nahulog na ang loob ng victim, ay hinihinga na ng pera sa kung ano-anong dahilan. Tulad ng kesyo may sakit yung family member, tapos magpo-propose ng investment no, in a profitable business. Tapos, pagdating na araw, pag naghiwalay na, or kahit di pa nga naghiwalay, magigising yung biktima, and then, isip niyo, oh my God, laki na pala na naibigay kong pera. Pero yung motor nga, uncanny, kasi nga, parang laging isa gano'n, na, oo, laging gano'n sa mga, of course, sa mga LGBT, sa mga male LGBTs, ganyan, na motor nga daw binibigay, motor yung hinihingi. Ayan. Now, this is really a cause of concern, no? Kasi marami po sa ating mga kababayan, yun na nga, na parang nabibiktima na nito, na nahook na rin sa dating apps, katulad nga nabanggit natin kanina, Tinder, Bumble, Grindr, para mahanap yung one true love. Correct. Kaya today, alamin natin kung ano ang red flag sa tanong legal consequences ng love scam. And to help us with this topic today, makakasama natin ang isang hukom na hindi lang magaling, ay maganda pa. Beauty and brains talaga. Correct. Tsaka feeling ko may tinatagong love guru dito. Oo nga Nakahugot queen din ito Ako sige. feeling ko. Sige. Hugot queen. Okay. Okay, So kaya- pwede na natin pakilala ang ating special guest, Attorney Al. Yes, Judge Jing. And it is my honor and pleasure to introduce our special guest. Siya po ay graduate ng Bachelor of Laws mula sa San Sebastian College of Law. Siya ay isang Professor of Law, isang Bar Review Lecturer, at author ng maraming law books. Wow. Katulad ng sa topic on insurance law, intellectual property law, at negotiable instruments law. Siya po ay dating prosecutor ng lungsod ng Maynila. Sa ngayon, siya ang presiding judge ng Regional Trial Court Branch 21 ng lungsod ng Imus, Cavite. Actually, Vice Executive At Judge siya Vice doon. Executive Oo. Judge pa. Diba? And dagdag ko lang din doon, Attorney Al, na sa Baste Law kami nagkakilala ng ating special guest kasi nga naging faculty rin naman ako doon sa Baste a few years back. Pero ang tagal na pala noon. But anyway, yun. At talaga namang grabe ang sense of humor niya. Pang stand-up comedian. Ang peg din na to Creative, kaya nakaka-amaze. Ako kasi hindi, parang, alam mo pa narinig ako ng magandang joke, parang hanga ako. Kasi ako hanggang bungis-ngis lang. Ganon lang. Katagatawa Kaya lang. masarap ka mag-i-audience, Oo, no? kasi Kapag kahit anong klaseng joke yun, Oo, para kahit tumatawa ka. But anyway, without further ado, please welcome to the People's Court stage, mga kahuntahan, na nabanggit ko nga kanina, ang beauty and brains ng RTC Imus Cavite, the Honorable Judge Rosil S. Aquino Tambasakan. Yes. Ayan. Hello. Hello,
Judge Rosil. Hello. Hi, Judge Rosil. Parang Diyos ko, nakakatakot naman yung description. Bakit totoo naman, di ba? Exhibit A, beauty and brains correct. talaga. Oo. Ayun, so thank you very much, Judge Rosil. Thank you very much, for accepting our invitation, especially on this very controversial topic. The pleasure is always mine. Public service nga. Ayun nga. So thank you and of course, welcome to People's Court. At talaga ito, it's a long time coming. Mabuti nga't nagka-reconnect kami ulit ni Judge Rosil. And thank you for immediately accepting our invitation. Now, bago pa natin simulan ang, I think, exciting na talakayan natin on love scams, meron muna kaming tanong, personal question para sa'yo. Dahil we are celebrating Christmas, ito pwede. Kasi nga, anong pinaka-memorable mong Christmas? Ganun na lang. Yung positive na lang. Yes. Sige, positive. At Siguro, bakit? it's simple Christmas at home. Ayan, okay. Kasama ng kids kasi lagi namang busy eh. So, I can't remember any particular time. Pero mas naalala ko yung moments na maliliit pa yung mga anak ko. Na pag Christmas Day, excited sila magbukas ng regalo. Kasi ngayon, ako, wala na regalo, hindi na uso. Madadala sa akin, link na lang sa Shopee para bayaran. So, I remember those days. Buti I still have a small kid, 4-year-old, na alam ko ma-excite siya mag-open ng gifts. Correct. Ang ano talaga ang Christmas, buhay na buhay sa mga mata at sa puso ng mga bata. Correct. No? Kaya yung gano'n, at actually nga, sana nga yung the child in us. Sabi nga, okay lang maging childlike, di ba? Hindi yung childish. Childish. So, even sa Christmas, dapat yun ang maano natin. Yes. But anyway, thank you sa magandang sagot na yon. At Attorney Al, I think ready na tayo no doon sa usapan natin tungkol sa pag-ibig. Sa love scams. Okay. Kaya I'm sure excited na lahat para malaman kung paano ang maiwasan na paano hindi maloko sa pag-ibig. Lalo na uso yata ngayong Pasko. Correct. Oo, maraming malalove scam pa rin. Kasi correct. mga naghahanap ng malamig. kasi para hindi malamig ang Pasko. Para hindi malamig ang Pasko. At saka syempre dahil New Year, New You, kailangan may plot twist. Yeah, diba? Lagi, yeah, diba? The ultimate true. plot twist, nagka-jowa. Oo, ganyan. Kaya mag-iingat tayo. Alamin natin kung ano dapat natin gawin para hindi tayo ma-scam. Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan dahil magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po uli mga kauntahan. Welcome to the Amicus Curiae, ang third segment ng People's Court. Ako po uli ito, Attorney Al Jumrani, with the one and only Judge G. Oyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hello ulit sa'yo, Attorney Al, and of course, our special guest, Judge Rosil, no? And it's me again, Jing Oyenko Nolasco, former judge. Welcome po to our Amicus Curiae segment, kung saan, as we always keep mentioning, may special guest tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or friend of the court, para po mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today, we are truly honored to have as our special guest no other than Judge Rosil Aquino Tambasakan to discuss about love scams. And to maximize our time with Judge Rosil, simulan natin, Judge, ang discussion. Yes, and of course, Attorney Al, as always, ikaw na mag-buena noche. Ay, hindi pala. Buena mano pala. Sa pagtatanong kay Judge Rosil. Okay, so Judge Rosil, ready ka na ba? Go! Yes. So the first question, hindi po beauty contest ito. Ayan, okay. So Judge Rosil, before we go to the legal matters, no, let's discuss itong socio-psychological environment nito love scams. Bakit may mga nanloloko at may naloloko sa pag-ibig? So, dun muna tayo sa bakit may naloloko? Kasi may nanloloko dahil may nagpapaloko. Ayun, okay. oo. For me, I think that
it's all the problem with how we were brought up. As children, di ba, nanonood tayo ng fairy tales? Yes. So, ano ba yung normal story ng fairy tales? Ang ending ay happily ever after. Yes. So, parang subtly, pinapalaki tayo na there's something happily ever after, whether sa love life yan o kung anong relationship. So, we always look at that bright side. So, in the process, we ignore red flags kasi nga laging rose-colored glasses ang ating mentality. Di ba? Halimbawa, bakit sinabi kong fairy tales happily ever after? Hindi naman kasi totoong happily ever after fairy tales, di ba? Do you remember yung totoong ending ng Little Mermaid? Ikaw, judging, do you know what's the real score sa Little Mermaid? Hindi siya happily ever after, di ba? Correct. She committed suicide. Bakit? Hindi sila naging together. Yes. Pero yung ba papakita ng Walt Disney? Di ba hindi? Papakita yung happily ever after. Kaya nga may part 2 pa yung Little Mermaid, may anak na siya. Yun. And how we were brought up and how to think. Siguro yun ang number 1 culprit. Ayun, Okay. diba? Tapos bakit may mga nagtitake advantage? I mean, bakit may mga nanluloko? I mean, of course, we have seen the reasons for this vulnerability. But then what explains ito namang sa part ng mga nanluloko? Aside from the sabi mo nga, kasi may nagpapaloko, pero meron bang something deeper, you think? Based on experience, nakikita ko lagi is financial. Finances. So, walang trabaho, tambay, anong meron sa bahay, computer, cellphone. What's the easiest way to get money but through scams? Correct. Yan sa nakikita ko. Easy money talaga. No? Ayan. Now, Judge Rosita, as found by the NBI, most of these love scams happen online, no? Through the dating apps, and they happen over time. Now, parang sakit, sabi nga may incubation period daw, no, from exposure to manifestation. Ano ba mga signs at red flags ng nasa scam na naghahanap ng one true love sa dating apps? Kumbaga, ano yung mga dapat nilang parang warning sa kanila na kaya ka nga pumunta dito sa dating app na to supposedly para makakita nung happily ever after, ng one true love. Tapos yun nga, sabi mo, may mga red flags, di mo na nakikita because you're viewing the world through rose-tinted glasses. So ano yung mga dapat na warning or red flags na nabantayan nila? Yan. Sa simula kasi daw dating app yan, expect that everything you see online is digitally enhanced. Okay. So digitally enhanced yung face, hindi naman ito yung mukha. Lalo na yung profile, ilang taon siya, etc. Lahat yan, huwag kang mag-expect na yun ang totoo siya. So, pag nagkilala siya sa'yo, so you just entertained well. Pero, if days, months progresses, tapos nagiging iba na yung topic, naging unti-unti, number 1 flag, pupunta na sa finances. Ayan. Okay na, may problema kami kasi mapuputulan kami ng kuryente dahil hindi nakapagpadala yung pera or may na-aksidente or may na-ospital, emergency lang, dadaanin ka muna sa small sums. Tapos sabi mo, negligible small sums lang, pero hindi mo alam pain yun. Dire-diretso na yan. Until di mo naman napapansin, na-fall in love ka na kasi mabait. Lagi nagte-text sa'yo, how are you? Kumain ka na ba? Oo, bago matulog. Ba't kinikilig ka? Oo, di ba? Diba, lagi ganyan ka sa morning, kumain ka na ba? O huwag ka magpapaguto. Yes, kaya napaka-sweet, di ba? Yun yung hindi mo mapapansin na part. Tapos na-ignore mo na, ay, nagpadala nga pala ako nung isang araw dahil mapuputulan sila ng ano. So, dire-diretso na yan. And then, kapag ang relationship nyo na nag-progress, tapos although hindi kayo nagkikita face-to-face, pero nag-aaya siya ng mag-sex kayo digitally. So, ikaw naman, papayag. Nako, marami nangyayaring ganyan. Talaga? Hindi mo alam na nire-record na pala niya yung ginagawa niyo. And later on, kahit hindi to in person, kahit online. Wow. Mag-record niya online. Tapos hindi mo naman alam, recorded na. Tapos later on, pwede niya gamitin yun sa'yo para magbigay ka ng more. Mag-extort. Extortion na, robbery na. Namba-blackmail. So yun yung yun ang top 2 flags kapag nag-aya ng sex. At number 2 nga, anything about finances. Kahit gaano kalit yung amount. Ano yun, padama lang yan eh. Simula lang sa maliit, tapos it will progress. Okay. Ayan. So, pwedeng, pwedeng mukhang inosente, pero pagka dumadami na,
Tapos nagiging series. Series of money and then series of solicitations. Para kasing sakit naman yan, hindi naman agad na malignat na. Kasi simula muna sa lagnat. Correct. Until it progresses. Hanggang maging motor. Mio, kaya nga. Bakit ganun? What's with the motor? Kasi marami kasing mga dyan eh. At saka, I think yun ang parang affordable. Na hindi kasi kotse. Hindi kasi siya kotse. Ayun, so we've been mentioning love scams through online dating. Pero is it possible or nagagawa rin ba ang love scam through traditional dating, like face-to-face dating? Pwede naman, pero mas madali ang online. Why? You do not see the person face-to-face eh. Hindi mo makikita kung nagsisinungaling kasi kung nagsisinungaling ka behind the keyboard, napakadali. They do not see the eye. Pero kapag nakapag-date ka, tapos nagkita kayo, nagtingin tayo, sense mo na agad, parang may something dito. So, it will tell you something that's wrong. Pero pag online, wala ka talaga. Kahit nag-ano kayo na mag-video cam, hindi pa rin agad mapapansin. Kasi sa video, di ba, napapalitan mo yung face mo. Yes, nafi-filter. Nafi-filter. Kaya hindi pa rin assurance. At saka kung love scam na face-to-face, yung you date, you see each other face-to-face, napakagaling na scammer. Ang hirap yung facade mo na hindi mo talaga makikilala na, parang like yung movie dati ni Julia Roberts sa Sleeping with the Enemy ba yun? Diba? Na naging sila talaga. Tapos later on lang niya nakilala, na-realize na, my God, serial killer pala itong asawa ko. Diba? Naalala ko bigla, bago tayo pumunta sa next question, yung sa Lie to Me, kasi may series noon Lie to Me a few years ago. So ngayon ko lang siya napapanood. Meron kasing yung episode na napanood ko kagabi, ganun yung parang face-to-face na scam, nasa dating. Kasi yung lalaki, sinasabi sa kanya ng co-worker niya, hindi kanya talaga gusto yung girl. Inaano ka lang niya kasi dun sa mga, para magkaroon siya ng free meal, ganyan, sa mga high-class na restaurants, ganun. So parang nag-secret cam. Nag-bet pa nga silang dalawa. Sabi kasi ng lalaki, hindi, mahal niya ako, ganun. She's into me. So sila ng secret cam, tapos inanalyze nila kasi yung mga yung body language ng tao. Tapos yun na nga, kasi si guy pala, dinadala niya lagi itong girl sa mga mamahaling restaurants. So ito naman si girl, kaya lang sumasama sa kanya for that. Yes, for the food. Because she can't afford yung mga first class restaurants. Na si guy willing to provide to her naman. So yung mga ganung tipo, yung sa Sleeping with the Enemy kasi medyo seryoso na talaga. Ito yung mga gantong level na kaya nga sabi niya, kung magde-date kayo, dun sa affordable restaurant, kasi pag dinala mo agad yan sa ganito, mamaya pala, free meal lang pala ang gusto, di ba? Now, let's talk about the crime, no? What is the crime committed by Judge Rosil pag itong mga love scammers na to, no? Ano naman ang kaukulang parusa pagka nagawa ito nitong mga love scammers na to? Okay, it depende nga sa kung ginawa. Sample, naging estafa. Okay? So may provision tayo dyan under Cybercrime Prevention Act, our Republic Act 10175. So sa Cybercrime Prevention Act, mas tataas ng 1 degree. So kung ginawa niya ay pang-estafa, tulad ng kwento kanina, so ang hiningi ng pera, hiningi ng pera, ine-extort. So depende sa amount kasi may graduation tayo ng amount. Siguro kung if I'm not mistaken, yung 40,000 threshold magiging presyon correctional minimum to medium. So layman's term, 4 years, 2 months below. Okay. Now, kung ginawa naman niya, halimbawa, yung na video niya, nagsisex kayong dalawa, or ikaw lang, nagsosolo ka. Tapos, ipapakalat niya unless bibigyan ka ng pera. Meron diyang provision din, Republic Act 1995, Anti-Photo and Video Voyeurism. So, ang penalty niyan, 3 years to 7 years, or fine of 100 to 500,000, or both, at the option of the court. Ayun. So ano rin pala, serious din pala siya. Ay, oo. Pero ang tanong, meron na ba tayong na-report na na-convict na talaga? I have cases. Ayun. Pending. Correct. Kasi alam mo mga tao, pagka walang napaparusahan, they don't parang they don't learn. No, parang walang deterrent. So, yan. Meron akong, bago tayo pumunta sa next question, may follow-up question ako tungkol dun sa crimes. Kasi nga nabanggit mo yung about dito sa cybercrime, tapos in relation to estafa, and itong sa voyeurism, di ba?
What about sa VAUSI? Pwede bang pumasok yung ganito sa VAUSI, na violation ng VAUSI? Kasi, like for example, sabihin ng babae, kasi may dating relationship na kami. Correct. Kahit sabihin ng gaya, hindi naman kita dinidate, ini-scam nga kita. Pwede ba yun? Pwede pa rin. Kasi, VAUSI kasi 90 to 62, so dating relationship. Kasi when you file a case kasi in court, with the prosecutor's office, tapos i-allege mo lahat ng yan, it's not the fiscal who will choose. Yes, So, okay. ang ginagawa ng iba, strike anywhere. Yes. So, magsasabi siya na 9262, merong 10175, merong 9995. So, si fiscal, mamimili siya kung ano sa tingin niya ang best fit under the circumstances. I see. Pero kapag ginagamitan ng online platform, so katulad niyan, ginamit mo Facebook, etc. Much app for me na i-file mo na lang ay under 10175 kasi mas mataas ang penalty niya. I see. Okay. Oo. Pero precluded ba na pag final mo to, hindi ka na pwede mag-VAUSI? Di ba pwede pa rin naman? Pwede pa rin. Oo, para Kaya lang nga alam nila. Yun nga lang, si fiscal ang nagde-decide. Yes, so Correct, kung ano yung correct. mas makakalusot. Okay. Ayan. Okay. Sige, next question. So, kayo na, meron isang klase ng love scam and that is through estafa. At di ba, pag estafa may deceit. So, kailangan may pecuniary damage. At doon nga sa example natin, may mahinihinging pera. Kailangan ba pera or property yung nakuha from you? Paano kung honor, virtue, or yung chastity na tatawag, no? Na innocence ng biktima ang nakuha sa kanya? Okay. Kasi ang estafa kasi under our Revised Penal Code is crime against property. So, kailangan may nakuha sa'yo. Pera, gamit. Now, kung ikaw naman halimbawa, nakuha sa'yo ay puri. Yes. So, Puri pala. Yun yung pala yung tamang term. Pera or puri. Hindi ko kasi magamit yung letter V. Yung word na V ends with a Y. puri na lang. Puri na lang. So, first is, ilang taon ka na? If you are Ayan. above 12, Correct. below 18, Yeah. yan na, simple Ayan, seduction. dami. Oo pala. Now, ang problema, parang above 18 ka Yes. na. Oo. Hindi ibig sabihin, may consent ka na. Correct. Hindi, ang nangyari naman dito ay deceit. Oo. So, hindi siya rape. Oo. Kasi wala namang force, walang violence, walang intimidation. It was deceit. Unfortunately, of age ka na, sorry ka na lang. Kaya huwag isusuko yung bataan. Correct. Ayun. Pero baka pwede siya sa VAUSI pa rin. VAUSI pa rin. Yun ang Psychological other forms of abuse. Oo. Correct. Baka doon po pwede. Pagka na siya, kasi of age na eh. Pero hindi mo talaga masabing na-scam ako kaya ko lang naman sinurrender ang bataan kasi sinabi mo mahal mo ko. Oo. Your word against his word. Pero kasi meron 'di ba yung mga NBSB na member, yeah. no No boyfriend boyfriend since birth. Yeah. Yun, baka kasi sa ganung sitwasyon, since wala na nga, usually sila naman of legal age na, etc. Tapos ganun nga yung nangyari sa kanila. Finally. Kawawa naman. Diba? Basta wag niyo po Kaya- yun nga, wag niyo suko ang bataan agad, kahit gaano ka katatamis sa mga salita. Yan. Okay, Now, Judge. Judge Rosil, paano kung legitimate na na-in love sila, no? At yung biktima na mas nakakaangat financially ay nagbigay ng pera at motor at mga mahaling kagamitan doon sa partner niya. Di talaga makapag-get over Sa doon sa motor, no? laging motor eh. Mio. Pero naghiwalay sila. Pwede bang bawiin ng giver ang binigay niya doon sa receiver, no? Either as love scam or as a civil obligation? Kung na-in-love sila sa isa't isa, parang mahirap naman sabing scam yun, di ba? Pero kung talaga namang proven na, okay, kung ang property na binigay, sabi nyo nga motor, we'll have to look at the law on donation sa civil code. Kasi kung binigay halimbawa motor, magkano mo value ng motor? Below 5,000 kasi ang requirement, diba? It must be, the donation must be in writing and then accepted by the other party. So, kung binigay lang basta, inabot na susi, hindi naman siya in writing. So, pwede mo mabawi yun. Void yung donation. Naman, kung binigay sa'yo ay bahay, lupa, ay mas mahigpit ang requirement ng batas. Kasi di ba immovable? So, it must be in a public instrument, the donation as well as the acceptance. So, pwede mong ipa-annul yung donation na yun. Meron pa rin. Maganda kasi, meron kasi isang show dyan na mahilig sa mga ganito mga kwento, no? Merong magjowa ex sila, tapos pinagharap. Ayan, so sabi nung biktima, nung babae, sabi niya, inutang mo sa akin. Ayan, inutang mo sa akin. Sabi naman, hindi binigay mo ng kusa.
Kasi nga, nagmamahalan tayo noon. Sabi, iniloko mo lang ako. So, parang inutang lang yan. So, binabawi ko. So, syempre, of course, the show is not a legal show. So, parang hindi na-discuss yan, no? Na yung formalities and legalities. Yes, kaya nga so, maganda. kung kahit na sabi natin you were in love, it's so heartily given yun. And then, of course, this happened. You broke up. But considering na it's a contract, so pwede idaan nga dyan. No? Civil obligation. Kumbaga, that's besides the point na whether you were scammed or na-break yung expectations mo. But the thing is, pwede mong bawiin based on... Kahit love na love yung isa't isa. Correct. Pwede pa rin. Pwede pa rin. At yun nga, thank you kay Judge Rusil for maganda, clarifying maganda that. Kasi yung mga dito lang po yan sa People's Court, Yes. diba? Hindi tayo masyado sa scandal, no? In fact, it is maganda yung gano'n na meron palang legal basis. Yes, oo. Ayun. Okay, Judge Rusil, if love scam is a crime mostly done through online dating, ayun, nasagot na pala ito, no? So this is a cybercrime. Pero siguro, ang next related question to that is, paano ba hinuhuli ang mga ganyan, mga scammers? So if you Scammers. feel that you have been scammed, online dating, the first thing you do is you report it to the NBI or the PNP. Kasi meron silang anti-cybercrime division. Okay. So, sila yung tutulong sa'yo on how to retrieve your conversation, your messages, etc. Ngayon, it's good kung na-screenshot mo, kung ano man yung binigay mo, may GCash ka, etc. Kung nagpapadala ka ng pera. Now, kung nagpadala ka ng pera in the past, tapos ginost ka na. Kasi madali namang i-entrap kung ng NBI or PNP, kung kayo pa rin, di ba? May entrap yun. Pero paano kung nagpadala ka, ghosted ka na? Huwag kang matakot kasi merong remedy. Pwede ka mag-apply sa commercial court, ng regional trial court, because I'm a commercial court judge, ng warrant for the disclosure of computer data. Kasi sa GCash, totoong tao yan na may totoo siyang ID na ipepresent para magkaroon ka ng GCash account. So kahit na sinabi niya, halimbawa na, ang pangalan ng boyfriend ko ay si Attorney Al Jumrani. Pakilala, Al Jumrani. Pero totoo naman, hindi naman ikaw si Attorney Al Jumrani, di ba? Makikita yung totoo mong identity pag nag-apply ng warrant. Tapos, i-require ang GCash to disclose the person behind the phone number. I see. So, kahit yung mga binablock ka na, nahahanap pa rin yung account na yun. Kasi di ba, pag na-block, hindi mo na talaga siya mahanap. Parang yung ex ko. Hindi ka na mahanap, di ba? Ayun. Naglalabasa na nahugot na. So yun, that's interesting So pwede pa naman na yung warrant na ganun para i-compel yung company like GCash. Ang Facebook pwede rin ba? Pwede rin. May nag-apply din sa akin before. Facebook. Kahit ano, meron sila laging na possibility of access. Okay, would you advise yung mga unsure dito pa sa mga nanliligaw sa kanila na mag-screenshot ng mga conversations? Or maybe ang mahirap din kasi, especially because we're talking about this fairy tale endings for people who are looking for one true love. Ayaw naman siguro nila pagdudahan agad-agad yung kausap nila, no? Because they wanted to be, optimistic about it. So, parang baka pag i-advise mo na, alam mo, to be sure, i-screenshot mo lahat ng messages mo. Parang pinapangunahan mo ng duda bago yung just riding the flow, no? Siguro kapag something about finances doon ka na mag-screenshot. Pero kapag casual conversation, okay lang. Pero pag nag-ask na about something about sex, screenshot mo na rin. Parang you should know where to draw the line. Yes, kasi ang problema yun, tulad sabi ko na pagbablock, pag na-block ka na, you cannot retrieve your messages, previous messages. To be safe, tama may sabi ni Judge Rusil. Pag meron na itong red flags na binanggit niya, ayun na, screenshot na. Now, before, meron ako additional question muna. Bago yung last, ikaw na magtanong nun. Ano ko lang yung sa warrant, Judge Rusil. Gaano ba kabilis yung application ng gantong warrant? Like for example, sa experience mo sa commercial court judge, pagka in-apply ba to, ano yung gaano kabilis yung proseso? Mabilis. Kapag nag-apply ngayon yung PNP or NBI, we conduct hearing the same day. Kasi hindi pwedeng kumalat Kailangan makuha agad nila. So I issue the warrant within the day and it's good for the next 10 days. Wow. So, agad-galaw na yan. Urgent talaga siya. And then magbibigay na sa amin ng return. Tapos kapag may basis na, yun ang paraan para mag-file ng case against the person behind it.
Pero PNP and NBI lang pwede mag-apply sa PNP, NBI. Okay, so yung mga victims, they have to file a complaint with the PNP Cybercrime Anti-Cybercrime Unit Division. at saka Or sa the NBI. Okay. Hindi to diretso sa piskal, no? Hindi. Yeah. Kasi kailangan pa may verification pa talaga. And then of course, since the fiscal naman cannot apply for the warrant, it should be the PNP. Ayan. Okay, so last na talagang question. Ikaw na magtanong nun. Sige, ako na Lagi magtatanong. nahuhulog ang akin. Ayan. Number 8. Sige, to cap everything. Yes, ayan. Sabi nga ni Judge Rosil, huwag nyo basta-basta isusurrender ang bataan. Oo. Pero siguro before that, huwag nyo basta-basta isusurrender ang puso. Ayan. Yes. So, Judge Rosil, ano po ang advice nyo sa mga naghahanap ng happy ever after sa online, no? Yes. Sa mga dating apps, para hindi naman sila mabiktima ng mga love scammers? Naku, una sa lahat, I discourage dating. Online dating. Bakit? I still believe, do not look for love, let love find you. Di ba? Parang kanta yan. Yes. Teka, ano bang kanta yun? Basta, never knew I was looking for love. Yeah. I didn't know. Oh, yes. I was looking for love until I found Ay, you. kumantaulo. Yes. Everything but the girl. Yes, Yes. Oo nga. Nahalata ng mga edad natin. Oh, guys. So, yan. So, Ayan. I really do not, I really do not encourage online dating. Traditional pa rin tayo. Yeah, Kasi, Mas safe din yun. mas safe yun. At saka kasi sa traditional, nakikilala mo muna bago ka ma-in love. From the very beginning. Yes. So sa online, in love ka muna bago mo siya nakikilala. Correct. In love ka sa wrong profile. Correct. Correct. Diba? Pagka naman, ito, sigundahan ko na yung last question. Bawa naman kasi, Judge Rosil, nakipag-date na siya online eh. Parang okay, parang nandun na siya. Ano naman na mabibigay mo sa mga na advice natin, sa mga kahuntahan natin, na nandun na siya sa stage na nag-online dating siya para hindi siya ma-scam. Yeah. Make effort to meet face-to-face. Ayan. Hindi Okay. pwedeng naging virtual jowa lang kayo. Okay. O, kailangan mag-meet mo face-to-face kasi nothing beats seeing the real person. Oo. Hindi rin enough yung video call, Hindi. diba? Ayun, Naku, ayan. Oo. ang dami natin natutunan. Correct. Pero hindi ibig sabihin na tayo dalawa, ikaw pwede ka na mag-dating ulit. Pero ako hindi. I'm not taking advice na para makipag-date ulit. Hindi. That's for everyone who are still looking for that one true love online. Hindi pa ako kasama doon. Yeah. Okay. Ako kasi, I met my partner through Facebook dating. So, dating app. Hindi ko nga alam kung buhay pa ba yung Facebook dating na yun. Ay, mali ko. Oo. Tingnan mo kaya. At saka hindi ko na nabubuksan yun. Ako hindi ko alam na may ganun pa. Pero sa Facebook. Kaya sa Facebook kasi, you can see the profile agad. Tapos since sa Facebook kasi we are more truthful, at least no, kahit paano mas marami pa rin truthful. Saka they have connections. I see. So you can find kung meron kayo Common. mutual friends. I Ayan. see. Kesa ko doon sa ibang mga dating apps na talaga Wala. edited ang profile, tapos napakaganda ng mga details. Ayun. So dahil na-meet ko siya online, sure naman ako na hindi ito love scam. Donnie, paging Donnie. Talaga, Nakaganon talaga. Ayun, nako, dami na naman natin natutunan today. Kaya maraming salamat, Judge Rosil, for sharing your knowledge and expertise on the topic. Yes, and again, thank you talaga sa iyo, Judge Rosil. Now, before we end, ito na, may huling paalala or pahabol ka ba para sa ating mga kahuntahan tungkol sa topic natin today? So, last reminder mo for them. Well, last reminder na mahirap talaga mag-advise ng pag-ibig kasi hindi ako expert dyan sa bagay-bagay na yan. Siguro, trust your instinct. Basic instinct. Kaya nga yung utak nasa taas eh. Ang puso nasa baba. So, if something is questionable, follow your brain. Yan, Yes. okay. Yeah, perfectly said. Talaga pwede po kayo maging love guru, Judge Rosil. So, thank you again, Judge Rosil. Sana ma-invite ka namin ulit dito sa show for another topic. Mag-isip tayo ulit ng isa pang magandang topic. And of course, we look forward to having you again dito sa show. Kasi nga napaka-smooth ng pag-invite kay Judge Rosil. So we're really, really grateful Thank to you. you. Merry Christmas to you and Merry to your Christmas. family. Yan. And that's all for now, mga kahuntahan. Maraming salamat sa inyong panonood at pagtangkilik. Ako po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. At ako naman po si Attorney Al Jumrani. Merry Christmas and Happy New Year. Yan. Samahan niyo po kami ulit next week sa paborito niyong Legal TV talk show na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.